Isang sandaling katahimikan ang namayani sa amin ni Trina. Natanong ko tuloy ang aking sarili kung bakit pa ba ako nagpunta sa lugar na ito. Kung bakit pa ba ako umaasang papayag siya sa gusto ko. Sino ba ang niloloko ko? Diba, ang sarili ko lang din naman. Umaasang maawa siya sa akin dahil babae din naman siya. Pero nagkamali ako dahil isa siyang gahaman at gold digger. Oo, tama kayo. May kabit ang asawa ko. At tama din kayo na Trina ang pangalan niya. Siya yung babaeng sinasabi kong gahaman at gold digger. Hindi ko maintindihan yung asawa ko kung bakit sa dinami-dami ng babae sa mundo, ito pa ang pinili niya. At bakit niya ako pinagpalit sa babaeng to? Ang dami kong tanong sa aking sarili. Kung wala ka nang kailangan, umalis ka na. Wika sa akin ni Trina. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin at bakit bigla na lang akong tumalikod at umalis. At sobrang bigat ng aking nararamdaman, hindi ko alam kung bakit ako umalis. Alam ko naman sa sarili ko na ko ang legal na asawa at kabit lang siya. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa aking sasakyan. Umupo muna ako at sumandal. At napag-isip-isip ko sa sarili ko kung bakit hindi ko maipaglaban yung sarili ko kay Trina. Habang nagmamaneho ako, hindi ko napansin na nakarating na pala ako sa village na kung saan ako nakatira. Dito sa South Ridge Village, malapit lang ang aking bahay dito sa entrance kaya mabilis akong nakarating dito sa bahay. Pumasok na ako at naupo sa sofa at umidlip lang saglit. Hi, I'm Olivia Rodriguez, 28 years old, isang kilalang psychiatrist dito sa Metro at anak ng mabait na kilalang senador. Isang babaeng uhaw sa totoong pagmamahal ng kanyang sariling asawa. Nang magising ako sa aking pagkakaidlip, ay nagtungo agad ako sa aking kusina. Habang nagluluto ako ng aking hapunan ay bibiglang nagsalita sa aking likod. What did you tell to Trina, Olive? Natigil ang aking pagluluto at napalitan ng gulat nang marinig ko ang boses ni Atlas. Atlas pala ang pangalan ng asawa ko, ang magaling kong asawa. Ang kanyang mga titig sa akin ay halatang galit na galit, mabilis din ang mga hakbang niya papunta sa akin. Sagutin mo ako, sigaw sa akin ng aking asawa na hindi ko alam kung saan nagmumula ang kanyang galit. Sabay niyang hinablot ng marahas ang aking braso. Nasasaktan ako, Atlas. Daing ko sa kanya. Ngunit bingis si Atlas sa bawat pakiusap ko. Bingi siya sa bawat hiyaw at pagpalag ko. Matagal na siyang bingi sa lahat pagdating sa akin. Halika dito. Marahas akong kinaladkad ni Atlas pagpalabas sa kusina. Dahil maganda ang kanyang pangangatawan at malakas kumpara sa akin. Kaya't walang kahirap-hirap niya iyong nagawa. Masakit ang bawat pisil niya sa aking mga braso at alam kong mag-iiwan ito ng mga pasa. Atlas, huwag please! Nagmamakaawa ako sa aking asawa pagkatapos niya akong saktan at ihagi sa aming kama. Masasaktan ka talaga sa akin. Di ba ito naman ang gusto mo, di ba? Kaya mo ako pinakasalan. Gusto mo akong angkinin, Olive. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Dahan-dahan akong hinahalikan ni Atlas mula sa aking mga paa papunta sa aking ari. Hindi ako makawala sa kanya dahil sobrang higpit ng pagkakayakap niya sa akin. Hinalikan ako ni Atlas sa aking mga labi. Ngunit umiwas ako dito. Kaya ganun pa man ay bigla niyang pinasok si Junjun sa aking ari. Napasigaw ako sa sakit dahil malaki ito at mahaba. Naririnig ko ang bawat hininga niya at ang kanyang mga ungol sa bawat labas at pasok sa akin. Nang matapos si Atlas ay agad akong bumangon at nag-shower. Pagkatapos kong mag-shower, nakita ko ang aking asawa na nakahiga pa sa aming kama at wala pa ding saplot sa katawan. Dinig na dinig ko ang kanyang mga pagmumura sa akin.
Napatanong tuloy ako sa aking sarili kung bakit nagsisisi ba siya sa ginagawa niya sa akin. Ngunit agad ko namang kinalimutan iyon dahil alam kong din naman sa sarili ko na malabong mangyari iyon. Hindi ako sasama sa'yo bukas, sagot sa akin ni Atlas. May lakad ako kasama si Trina at huwag ka na ulit pumunta sa cafe niya at susugod. Hindi pa ba sapat na nakasama mo ako kahit ayaw ko? Pasigaw na wika sa akin ng aking asawa. Bigla akong nanlambot at hindi makapagsalita sa sinabi niya sa akin. Tumalikod ako at nagsimula ng pumatak ang aking mga luha sa aking mga mata. Hindi ko lubos maisip na kung bakit ganon na lang ako pagsalitaan ni Atlas. Ganon na ba talaga ako kamanhin? Ganon na ba talaga kalaki ang pagmamahal niya sa kabit niya na humantong sa mga ganitong pangyayari? Manhid ba talaga siya? Or nagmamanhid-manhira na lang? Bakit hindi niya makita ang halaga ko? Kailan siya mamumulat sa katotohanan? Mahal ko siya, mahirap bang paniwalaan yon? Pinilit kong mawala ang bara sa aking lalamunan. Pilit ko ring pinapakalma ang aking sarili para hindi na pumatak ulit itong mga luha sa aking mga mata. Ayaw kong magmukhang kawawa dahil sawang-sawa na akong maawa sa sarili ko. Alam ko, sige, sa susunod hindi na ako lalapit sa kanya, sagot ko kay Atlas. Alam ko ang ibang bersyon ang ikinuwento ni Trina sa kanya, kaya ganun na lang niya ako pagsalitaan. Iba rin ang version ko, pero hindi ko na ikukwento ito kay Atlas dahil hindi rin naman ito maniniwala sa akin. I'm sorry. Mga salitang lumabas sa bibig ko. Sana magtanda ka na, sabi ni Atlas. Doon ko nagawang ibaling ang tingin ko kay Atlas nang humihiyaw ang puso ko sa kanyang sinabi. Gaon-noon na ba talaga ako kababa para sa kanya? Gusto ko siyang saktan at pagsasampalin ngunit sadyang mahina talaga ako. Alam ko sa sarili ko na kasalanan ko din naman dahil alam ko naman ang totoo. Kaya dapat lang sa akin ang mga bagay na ginagawa niya. Isang parusa para sa pagiging makasarili ko. Iniwan na ako ni Atlas pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon na siyang dumurog sa akin. Lantang-lanta ang pakiramdam ng dahil sa mga nangyari. Maging ang aking isipan ay pagod na rin. Hindi lang pisikal at emosyonal ang pinaranas sa akin ni Atlas. Kaya niya akong durugin ng paulit-ulit kaya dapat ko rin sanayin ang aking sarili na kailangan kong maging manhid sa lahat. Nagising ako nang masakit ang aking ulo. Pati ang aking buong katawan ay masakit din. Pinilit ko na rin bumangon at mag-ayos ng sarili. Meron kasi akong importanteng pasyente ngayong araw. Nagmamadali akong lumabas sa aking kwarto, suot ang aking pangtulog habang naglalakad. Nagulat pa ako nang madatnan ko si Atlas sa aming kusina. Mukhang kagigising lang din niya at nagtitimpla ng kape. Magandang umaga. Bati ko sa kanya. Inilapag ko ang bag sa mesa at maingat na kumuha ng malamig na tubig. Hindi ka ba kakain? Tanong sa akin ni Atlas. At ito naman ay aking ikinagulat. Nilingon ko siya mula sa aming pinto ng kusina at pinakinggang mabuti. Nakakunot din ang noo ko habang nakatalikod siya sa akin. Kaya hindi ko maintindihan, baka binibiro niya lang ako. Pero nagpatuloy na ako sa paglalakad. Sino ba naman ako para tanungin ni Atlas ng ganon? Baka nga si Trina ang kausap niya. Nang makarating na ako sa sasakyan ko, bigla akong napaisip na hindi ko dapat hinahayaan ang sarili ko na malunod sa sakit. Dapat maghanap ako ng paraan para kayanin ang mga ganitong pakiramdam. Yung mamahalin yung taong hindi naman ako kayang mahalin pabalik, pero desisyon ko rin naman ito. Ang pagpapanatili sa tabi ni Atlas ang nag-iisang opsyon ko sa sarili ko. Mananatili para masaktan ang kapalit nito sa akin. Alam ko din naman, hindi lang ako yung taong nagtitiis sa mundo, pero may mga babaeng katulad ko.
umaasa ng pagmamahal sa kanilang mga asawa. Nagtitiis. May patutunguhan kaya ang aming paghihintay? Mga tanong na hindi ko rin alam ang sagot. Nililibang ko ang sarili sa mga natitirang oras ko dito sa opisina. Marami akong kliyente, iba't ibang mga kilalang tao at personalidad. Napapailing na lamang ako habang inaalala ko kung gaano ako kaimportante sa ibang tao. Kailangan nila ako. Kasi kailangan nila ako. Pero kay Atlas, isa lang akong klase-klaseng basura na itinapon at walang silbi. Walang pakinabang at hindi importante. 2:00 na pala ng hapon, sobrang bilis ng oras. Nagmaneho na ako papauwi. Habang nagmamaneho ako, napadaan ako sa isang restaurant at sobrang ganda. Kaya napahinto ako at kumain na lang dito ng hapunan. Naka-order na pala ako at habang nag-aantay ng aking pagkain, pumasok muna ako sa palikuran at dali-dali ako naghilamos ng aking muka. Pabalik na ako sa aking upuan nang makita ko si Trina. At iniwasan ko na siya pero siya pa rin ang lumapit sa akin. Tingnan mo nga naman sino yung nandito, wika sa akin sabay hablot ng aking braso. Tama na Trina, punong-puno na ako ngayong araw na to. Alam mo Olive, Atlas and I book a hotel dito malapit. Para pagkatapos namin kumain ay kakainin din namin ang isa't isa. Wika ni Trina at sinamahan pa nga ng nakakalokang tawa. Alam mo ba kung bakit ayaw sa'yo ni Atlas? Bukod kasi sa pandak ka na, pangit ka pa. Nanliit ang aking paningin sa mga sinabi niya at huling-huli niya ang pagkainis ko. Pwede ba lubayan mo na ako? Wala akong pakialam sa kung anong gagawin niyo ni Atlas at kaya tumahimik ka. Halatang nagulat si Trina pero siya pa rin ay napangisi sa aking mga sinabi. Palaban ka na pala ngayon? Hindi ka na pala takot maiwan, wika nito. Napapikit mata na lang ako at pilit kong isinisiksik sa aking sarili na kabit lang si Trina. Nakatulad ng ibang babae ay iniwan din ito ni Atlas. Kung wala kang sasabihin, aalis na ako. Tinalikuran ko na agad si Trina at kinuha ang bag. Habang naglalakad ako, bigla niya akong hinablot. Pinigilan ko ang aking sarili, baka masampal at masaktan ko si Trina. Sinubukan ko siyang pagtaasan ng aking kaliwang kamay at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa susunod, kapag sinabi kong tumahimik ka na Trina. Pasalamat ka Trina, hindi pa kita pinapatulan sa kagagahan mo. Baka manghiram ka ng mukha sa aso kapag napuno ako sa iyo. Hindi rin ako pangit, baka gusto mong tanggalin ko yung makapal mong makeup sa mukha mo saad ko sa kanya. Bago pa siya makapagsalita ay iniwan ko na rin siya. Hindi ko na hinantay na makaganti pa siya sa akin. Habulin niya nga akong naglalakad sa hallway ng restaurant. Grabing pintig ng puso ko, parang lalabas na sa katawan ko. Alam kong mahina ako pero kung kinakailangan ay lalaban ako. Dahil ang totoo, ako lang naman talaga ang may karapatan sa asawa ko. Isang kabit lang si Trina na mahilig pumapel. Shit, napamuro ako ng dahil sa pagkakauntog ko sa mesa. Alam kong hindi ako nagkamali sa aking narinig. Kahit nasaktan ako sa pagkakauntog ay tumingala ako. Nagmataas na ako ng tingin. Mukha ni Atlas ang nakita ko. Nagtanong ang mga mata niyang nakatitig sa akin. I'm sorry, wika ko. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Talagang gusto mo talaga ng gulo? Tanong ni Atlas. Formal na formal ang isura niya, halatang kakagaling lang sa trabaho. At nakipagkita kaagad kay Trina sa kabit niya. Napailing ako. Hindi na ako dapat magtaka. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Mauna na ako at marami akong trabaho na tatapusin sa bahay. Wika ko kay Atlas. Huwag mo nga akong lukohin, Olive. Alam kong magaling kang magpaikot ng tao. Sinampal ko si Atlas. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa mata. Sa loob ng 10 taon naming pagsasama, ngayon ko lamang siya tinitigan ng ganito. Hindi ko rin alam kung bakit ko siya nasampal. Sadyang nagpantig yung tenga ko at nasampal ko siya.
Marahil tila puso ko na lamang ang manhid ngunit hindi na ang aking katawan. Ang puso ko na lamang ang martir ngunit hindi ang aking isip. Ang dami na nangyari sa akin ngayong araw, Atlas. Punong-puno na ako sa mga kamalasang nangyayari sa buhay natin. Sana naman magpahinga muna tayo. Nakakasawa na, Atlas. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili pero hindi ko magawa. Dahil sa mga nangyari, kaya napagdesisyonan kong doon na lang muna ako matulog sa aking daddy na malapit lang dito sa restaurant na kinakainan ko ang bahay. Hindi ko na natapos ang aking kinain kaya pina-take out ko na lang ito at doon na lang kumain kay daddy. Nang makarating na ako sa bahay ni daddy, sobrang na-miss ko siya. So I decided to stay here for 1 week and kinansel ako lahat ng meetings ko. Hindi na rin ako nagpaalam kay Atlas na hindi ako uuwi ng bahay. Total, siya rin naman nagsabi na wala kaming pakialamanan. Bago ako umuwi sa village, dumaan muna ako sa klinik ko para kuhanin ang mga pipirmahan kong papel. Habang nagmamaneho ako, nahuli ko na lang ang sarili kong nakangiti. Naaalala ko kasi yung mga araw na nagstay ako kay daddy. Ganito pala ulit sumaya, nakakamiss. Nang makarating sa aking bahay, nagpark na agad ako sa aking sasakyan. Nakita ko rin ang sasakyan ni Atlas na nakapark sa garahe ng aming bahay. Napatingin ako sa aking relo at nagtataka kung bakit nandito pa si Atlas sa bahay. Schedule niya ngayong araw kay Trina. Dahan-dahan kong binuksan yung pinto ng bahay. Napabuntong hininga ako sa sobrang tahimik ng aming bahay. Saan ka galing? Biglang napatigil ang aking paghinga at napalitan ng kaba. Maging ang aking mga hakbang ay napatigil din. Pakiramdam ko isa akong kriminal na naghihintay na lamang mahatulan. Naririnig ko ang mga hakbang ng paa na mula kay Atlas. Napatungo ito sa akin. Sa bawat hakbang niya ay binibilang ko. Nakatayo lamang ako sa isang pasilyo sa aming sala. Natatakot akong lumingon dahil alam ko sa sarili ko na nasa likuran ko lamang siya. At alam ko rin na nagalit siya dahil sa tono ng boses niya. At biglang huminto si Atlas sa likuran ko. Ramdam ko ang init na nagmumula sa katawan niya. Maging ang paghinga niya ay tumatama sa aking ulo. Pasensya ka na kung hindi ako nagpaalam sa'yo. Andun ako kila daddy, nagstay ako for 1 week. Matagal kasi kaming hindi nagkita. Week ako naman para kay Atlas. Gawain ba ng matinong asawa yan? Talaga ba, Olive? Napalingon ako kay Atlas at nung sinabi niya yung mga salitang yun. Halatang stress siya at malaki ang kanyang eye bags. May problema ka ba sa akin, Atlas? Hindi lang naman ito ang pagkakataon na natulog ako sa bahay ni Daddy. Bakit parang kasalanan ko na naman? Dapat sinabi mo sa akin para hindi ako magmukhang tanga na nag-aantay sa iyo dito sa bahay. Hinawakan ni Atlas ang aking braso pero hinayaan ko na lamang ito. Ang tanging gusto kong malaman ay bakit parang may pagkabigong namumuo sa kanyang mga mata. Bakit? Kumurap ako ng 2 beses, isa akong psychiatrist. Nakakabasa ako ng isip at mga emosyon ng isang tao. Madalang lang si Atlas na magpakita ng ganitong reaksyon. Hindi ko alam kung ipangangamba ko ba ito o ikakasaya ko. Nasasaktan ako, bulong ko kay Atlas. Nararamdaman kong lumuwag ang kanyang pagkakahawak sa braso ko. Titig na titig siya sa akin ni hindi niya ialintana ang aming posisyon. Nakatanghod siya sa akin at ako naman ay nakatingala sa kanya. Lagi mo na lang ginagawang katatawanan ang lahat, Olive. Lahat na lang ng bagay gusto mong manipulahin. Nawala ako sa aking pag-iisip. Ang tanging nagawa ko lang ay titigan siya sa kanyang mga mata. Kanyang mga mata na parabang dinadala ako sa ibang dimensyon. Sa tuwing tinititigan ko ang kanyang mga mata para talagang hindi may paliwanag akong nararamdaman na naroroon. Isang emosyon na kahit ako ay hindi ko mapangalanan. Pagod ako, Atlas. Hindi ko alam kung saan patungo ang pagtatalo na ito. Kung
maaari ay bitawan mo na ako at nang makapagpahinga na ako. Narinig ko pang nagmumura nung binitiwan na niya ako. Buong araw akong hindi lumabas sa aking kwarto. Pinipirmahan at inaayos ang mga dokumento ng aking mga pasyente. At alam ko rin na hindi umaalis si Atlas sa bahay dahil wala akong narinig na tunog ng sasakyan niya. Ngayong araw ay nakaschedule siya kay Trina kaya nakapagtataka, oo, tama kayo, may schedule na kami ng kabit niya pagdating kay Atlas. Ako ang legal na asawa pero ako itong namamalimos sa oras at pagmamahal ni Atlas. Napatingin ako sa aking telepono nung ito ay tumunog. Tumawag pala ang presidente ng Homeowners Association na magkakaroon daw ngayong gabi ng full party. At sinasabing imbitado kaming dalawa ni Atlas. Sumagot lamang ako na sang-ayon din ako dito. Nang tuluyang makaramdam ng gutom ay tinigil ko muna ang lahat ng aking ginagawa. Tiningnan ko ang aking relo, 3:00 na pala ng hapon. At napagdesisyonan kong tumayo at pumunta sa kusina para kumain. Naubutan ko pa si Atlas na may niluluto na kung ano. Napataas ang kilay ko sa nakita ko at hindi naman kasi yan gumagawa sa kusina kahit noon pa. Nagkibit balikat na lamang ako bagkus kumuha na lang ako ng pagkain sa lamesa at tahimik akong maupo at kumain. Ramdam na ramdam ko ang mga mata ni Atlas na nakatitig sa akin. Bawat pagsubok ko ay may kasamang pagmamadali dahil ako ay naiilang sa inaakto niya. Sanay na kaming dalawa na hindi nag-uusap kapag hindi nag-aaway. Ni hindi nga kami nagpapansinan kung hindi siya galit sa akin. Hindi ka na kumain kaninang umaga at tanghalian. Ngayon cereal na naman. Cereal ang kinain mo? Nag-iisip ka ba talaga, Olive? Wika ni Atlas pagkatapos ng mahabang katahimikan. Tinigil ko ang pagsubok ko at tinitigan ko siya. Nakatingin siya sa akin, ang kanyang kamay ay nakahawak sa mesa. At masama ang kanyang tingin na tila ako ang kanyang kakainin. At pakiramdam ko na may nagawa akong mali at ikagagalit na naman niya. Kakainin ko kung anong gusto kong kainin, Atlas. Ano bang problema mo? Bakit pati pagkain ko pinapakialaman mo na? Matapang rin ang aking mukha kahit napakiramdam ko ay ilang sandal na lang ay bibigay na ako sa kinauupuan ko. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag maging asawa mo, Olive. Napakatigas ng ulo mo. Mariing wika sa akin ni Atlas. Napangisi ako. Isang mapait na ngisi. Tinitigan ko si Atlas sa kanyang mga mata. Gusto kong maramdaman niya ang paghihirap. Gusto kong maramdaman niya ang sakit na dinulot niya sa akin sa loob ng matagal na panahon. Gusto kong malaman niya ang lahat na iyon. Total, hindi ko rin naman ramdam na may asawa ko, Atlas, kaya pantay lang tayo. Iniwan ko si Atlas sa kusina pagkatapos kong sabihin ang mga salitang iyon. Pakiramdam ko kapag mananatili pa ako sa lugar na yun nakasama siya, na baka malaglag pa ang mga luha ko sa aking mga mata. Masakit. Masakit dahil alam kong pinipilit ko lang ang sarili ko. Ako na lang mismo ang nandaraya sa sarili ko. Dinadaya ko na maging matatag at lumaban. Pero ang totoo, durog na ako. Isang klase ng pagkawasak na hindi ko alam kung pwede pa bang mabuo. Nagtungo na ako sa aking kwarto at nilako ang pinto. Natanong ko rin ang aking sarili kung ganito na lang ba ako palagi. Iiyak at magtatago na lang. Masasaktan ng paulit-ulit at mamanhid na lang. Do I deserve this? Ngunit kahit ilang beses ko pang tanungin ang sarili, alam kong kasalanan ko rin naman. Kasalanan ko kung bakit ako nasasaktan. Kasalanan ko rin kung bakit galit sa akin si Atlas. May mga bagay na hindi ko sinasadya at nangyari na lang. Mga bagay na kahit kailan hindi ko makakalimutan. Bagay na hanggang ngayon na inuusig pa rin ako ng aking konsensya. Bagay na hindi nawawala dahil nakatatak sa aking isip maging kay Atlas. Hinayaan ko munang lunurin ang sarili ko sa sakit. Sana lahat ng nararamdaman kong sakit ay biglang maglaho na parang bula.
Ngunit katulad ng isang ligaw na bala, tinamaan ako ng hindi ko alam. Tama na, sobrang sakit dulot ng sugat sa akin. Sugat na nagdulot ng isang pilat sa aking puso na kahit kailanman hindi na mabubura. Ilang sandali na lang akong nakahiga at sobrang lalim ang aking mga iniisip. At pinunasan ng mga luhang pumapatak. Sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili at tumayo na rin ako. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Namumugto ang aking mga mata dahil sa pag-iyak. Saktong 7:00 ng gabi nang mapagdesisyonan kong pumunta sa pool party. Hindi ko rin alam kung anong meron at wala rin namang nagbanggit sa akin ang presidente. Nakarating na ako sa venue kung saan gaganapin ang pool party. Nang magsimula na ang pool party, bigla akong napahinto at nakita ko si Atlas sa gilid ng pool. Sobrang sama ng kanyang titig at lalo pang naging mabangis ang kanyang itsura nang dumako ang mga tingin niya kay Ram. Si Ram ay isa sa mga nakatira dito sa villa kung saan siya rin ay naimbitahan ng presidente. Gusto kong magpaliwanag ngunit may biglang humalik sa aking mga labi. Isang halik ng estranhero sa akin sa harap mismo ng aking asawa. Gulat na gulat ako. Hindi ko mawari kung ano ang aking gagawin. Ilang segundo pa lang ang nakalipas bago ko maitulak si Ram papalayo sa akin. Napabuntong hininga ako at sinubukan kong magsalita. Pero bago pa ako makapagsalita, may humawak sa aking bewang. Mas lalo akong nagulat at kinabahan. Napakurap! Pilit kong mang itanggi sa isip ngunit hindi ako dinadaya ng aking puso. Alam na alam ko kung sino yung lalaki sa aking likuran. Alam na alam ko dahil kahit na ang amoy ng kanyang pabango ay memoryado ko. Minura at pinagsisigawan niya si Ram. Hinila niya ako papaalis sa swimming pool at binuhat. Agad akong dinala ni Atlas sa kanyang sasakyan. Hindi kalayuan dito sa clubhouse. Ramdam ko kung paano niya ako tinulak papasok sa sasakyan at iniwan na lang niya ako basta rito. Ganyan ka na ba ngayon kadesperada, Olive? Nagpapahalik ka na kahit kanino. Wika sa akin ni Atlas na kahit hindi ko naman ginusto ang mga nangyari kanina. Hindi na ako nakapagsalita at sagutin ang mga paratang sa akin ni Atlas. Nang makarating na kami sa bahay, binagsak ni Atlas ang pinto ng malakas at sinigaw ang pangalan ko. Olive! Sinigaw ko rin ang pangalan niya at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang narinig. Dahil hindi naman talaga ako ganitong tao. Sa tuwing kami ay nagtatalo, lagi na lang akong umiiyak. Pero this time, tinatagan ko yung loob kong sagutin siya. Nilapitan ko si Atlas at binato ko ng bag dahil ito ay nagwawala na sa loob ng kusina. Kung ano-ano na ang kanyang pinagbabagsak ng mga gamit namin sa kusina. Ano ba talaga ang problema mo sa akin, Atlas? Hindi ka pa ba natatapos sa pagpapahirap mo sa akin? Dapat ko na bang ikatuwa dahil sa wakas nagkaroon ka na ng pakialam sa akin? Sabay tumawa ako. Gusto ko nang magpahinga, Atlas. Nakakapagod na talaga, Atlas. At nagtungo na ako sa aking silid. I hate you, Olive. Narinig kong sinabi niya ito. Akala ko okay na sa akin ang lahat dahil matagal na akong nagtitiis sa ugali ni Atlas. Matagal akong nagtitiis na may kabit siya, na parang ako yung pangalawang asawa kahit ako naman yung legal dahil kami ay kasal. Ngunit sobrang sakit pa rin pala pag mismo sa bibig niya lumabas ang salitang iyon. Sobrang sikip ng aking dibdib na parang sasabog na ito. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko kayang iwanan si Atlas. Kahit ganito na kasakit pa rin sa akin ang lahat. Sobrang mahal na mahal ko si Atlas. Sa puntong tinanggap ko ang kabit niyang si Trina sa buhay naming dalawa. Pinakasalan lang naman ako ni Atlas dahil sa gusto ko at gusto ng pamilya niya. Pero kahit kailan hindi ako gusto ni Atlas. Isang araw nagising na lang ako, wala na si Atlas sa bahay. Linggo ngayon, wala siyang pasok pero bakit wala siya dito sa bahay? Pero alam ko naman mismo sa sarili ko na kay Trina na siya. Naiiyak na naman ako
Kakaisip kung anong gagawin nila ngayong dalawa. Sobrang nilalamon na ako ng lungkot at sakit. Kaya napag-isip-isip kong lumabas at wala naman akong pasyente sa klinik. Lilibangin ko muna ang aking sarili. I decided magpunta sa isang sikat na restaurant dito sa amin, ang Vista Resto. Napaka-memorable ng place nito sa akin dahil dito ako dinala ni Atlas. Para akong sira, 'di ba? Kasi alam ko nang masasaktan ako, binalik-balikan ko pa din. Habang nagmamaneho ako, may nadaanan akong flower shop. Bumaba ako ng aking sasakyan at bumili. Dahil wala namang magbibigay sa akin ito. Nang makarating na ako sa restaurant, umorder na ako ng pagkain. Siyempre, in-order ko rin yung pagkain na paborito namin ni Atlas. Naghahanap na ako ng maupuan habang ako'y nagmumuni-muni. Nakita ko si Atlas na papunta. May dala-dalang bulaklak. Nabighani ako sa kanyang postura dahil ganito din kami noon nung kami ay bagong kasal pa lamang. Tiningnan ko ang paligid pero wala namang ibang taong nakaupo. Ngumiti ako at kinakabahan dahil naglalakad si Atlas patungo sa direksyon ng inuupuan ko. Sobrang lakas ng tibok ng aking dibdib na tila sasabog na. Nagbago na ba si Atlas? Dahil sa mga nakita niya sa pool party, natauhan na ba siya na dapat ako pala kaysa sa kabit niya? Ano ba yan? Ang dami kong iniisip. Pero biglang tumigil ang oras ng may nagsalita sa likod ko. Imahinasyon ko lamang ba ito? Kilalang kilala ko ang boses na iyon. Hindi ako maaaring magkamali. Oo nga, boses ni Trina. Biglang gumuho ang mundo ko at nanlambot na parang lantang gulay sa nakita ko. Para kay Trina pala ang dalang rosas ng aking asawa. Ang akala ko ay para sa akin. Labis na nagdurugo ang aking puso ngunit hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Inabot ni Atlas ang bulaklak kay Trina sabay paghalik sa labi. Tiningnan ako ni Trina, tingin na may halong pangiinis at pang-iinggit. Sobrang martir ko, wala man lang akong nagawa sa nakita ko at ang aking asawa na si Atlas ay tila walang nakitang legal na asawa sa harap niya mismo. Para akong rebulto sa gilid na dinaanan na lamang ng aking asawa. Nagpatuloy na sila sa kanilang inuupuan at ako naman ay naupo na rin. Sobrang sakit pero pinatatagan ko ang aking sarili dahil hindi pwedeng makita ng kabit niya na mahina ako. Pero sa totoo lang hinang-hina ako kasi hinayaan ko lamang ang lahat na mangyari iyon. Pinagmamasdan ko lamang sila sa malayo. Sinusubuan nila ang isa't isa. Narinig kong tumunog ang telepono ni Atlas at sinagot niya. At nagtungo siya sa labas, baka boss niya ang tumawag. Agad akong tumayo at pinuntahan si Trina. Kinausap ko siya tungkol sa amin ni Atlas. At yung schedule, nakiusap ako kay Trina kung pwede sa akin ang asawa ko ng Lunes hanggang Biyernes. Napatawa na lang si Trina. Hindi mo ba talaga matanggap, Olive, na hindi ka na mahal ng asawa mo? Ako na ang mahal niya. Bukod sa maganda ako, masarap pa. Hindi tipo ni Atlas ang tulad mo, Olive. Tingnan mo ang ating mga hugis ng katawan. Hindi naman ako magtataka kung bakit mas gusto ako ni Atlas kaysa sayo. Malaki ang dibdib ko, Olive, kaysa sayo, na parang tinapay na pinitpit lamang. Hindi ko pinansin ang mga pangungutya sa akin dahil gusto kong makipag-usap ng maayos kay Trina at makiusap kung sa akin muna ang asawa ko. Olive, napakamartir mo. Ayaw na nga sa'yo ng asawa mo. Gabi-gabi akong pinagpapantasyahan ni Atlas. Sobrang nabibighani sa akin si Atlas lalo na kapag kami ay nasa kama. Para siyang baliw na binubulong ang aking pangalan sabay sa pag-ungol nito. So ngayon, Olive, talaga bang makikihati ka pa? Labis na nagdurugo ang aking puso at ang pagkababae ko. Dahil kahit kailanman hindi ko man lang naranasan ang ganong bagay sa asawa ko.
Umalis na ako sa harapan ni Olive at pabalik na rin si Atlas. Hindi ko na tinuloy ang pagkain ko at binayaran ko na at umalis na. Habang nagmamaneho ako, iniisip ko baka kulang lang talaga ako sa mga kung anong meron si Trina. Pilit kong ipaglalaban tong pagmamahal ko para sa asawa ko hanggang sa bumalik siya sa akin. Dumaan ako sa mall bago umuwi ng bahay. Naghanap ako ng mga damit pantulog na maaakit sa akin ng asawa ko. Hindi ako magpapatalo sa kabit niyang iyon. Nagmamadali akong umuwi ng bahay at aayusin ko ang aming kwartong mag-asawa. Bumili ako ng mga pabango at kakaunting inumin. Nang makarating na ako sa bahay, dali-dali akong nagtungo sa kwarto at sinukat ang aking nabiling damit. Namangha ako dahil sobrang ganda pala ng katawan ko. At malaki rin pala ang aking suso. Litaw na litaw ang pagkababae ko sa suot ko. Agad ko namang hinubad at maglilinis muna ako ng katawan. Pagkatapos kong maligo ay sinuot ko na ang damit. Ginamit ko na rin yung pabango na ang sabi ay pag ginamit ko ito, maaakit sa akin ang asawa ko. Nag-ayos na ako ng sarili, gay ko na rin sa mesa ang aming inumin. Habang inaantay ang aking asawa, niligpit ko muna ang aming kama at tiyak na magugulo ito mamaya. Pabiro kong sinabi sa aking sarili. Saktong 7:00 ng gabi, narinig ko ang tunog ng sasakyan ni Atlas sa aming garahe. At nagsimula na akong kabahan dahil ngayon ko lamang ito gagawin. Kumatok na si Atlas sa aming kwarto at agad ko itong binuksan. Nagulat siya sa kanyang nakita. Tila nanigas ang kanyang katawan nung nakita niyang putok na putok ang aking suso sa aking suot. At hapit na hapit ito. Pinapasok ko si Atlas sa loob at pinaupo. Binigyan ko na ng alak si Atlas. Hanggang ngayon parang hindi pa rin siya makapaniwala sa nakita niya. Agad ko naman siyang kinamusta. Nag-usap kami tungkol sa amin pero walang ganoong imik si Atlas. Kaya inisip ko baka pagod siya. Kaya naisipan kong imasahe siya. Nilapitan ko siya at minasahe ng dahan-dahang walang kibo si Atlas. Habang minamasahe ko siya, tinanong niya ako kung anong meron. Tila nagbago ang ihip ng hangin. Sinagot ko si Atlas na wala lang. Habang nagsasalita siya ay pinasok ko ang aking kamay sa kanyang damit at minamasahe ang kanyang dibdib na sobrang tigas at laki. Lagi kasi siyang nag-gym kaya hindi na ako magtataka kung bakit ganito kasarap ang katawan ng asawa ko. Agad na pinigilan ni Atlas ang aking kamay at tinanggal. Pinaupo ako ni Atlas kaya't ganun pa man ay bumalik ako sa aking kinauupuan. Naparami na ang aming nainom ni Atlas. Kaya parang nag-iiba na ang kilos niya. Dahan-dahan nang lumapit sa akin si Atlas at hinawakan ang aking mga hita. Dahan-dahang hinahaplos ni Atlas ang aking hita at patungo ito sa aking dibdib. Dahan-dahang minasahe ni Atlas ang aking dibdib. Hindi ko maipaliwanag ang aking saya na nararamdaman sa amin ngayon ni Atlas. Dahan-dahan akong inalikan ni Atlas sa aking mga labi at ang kanyang dalawang kamay naman ay nasa loob ng aking dibdib. Dahan-dahan niyang minamasahe ang aking malalaking dibdib at nanggigigil na sa akin ang aking asawa. Napapalakas na ang kanyang pagpisil sa aking mga dibdib at ang kanyang manghalik na sobrang init sa aking labi. Dahan-dahang ibinawa ni Atlas ang paghalik niya sa aking bibig, mula sa aking bibig patungo sa aking leeg, na bumaba pa patungo sa aking dibdib. Dahan-dahang nilalabas-pasok ni Atlas sa akin ang kanyang ari. Habang tumatagal ay binibilisan niya ito at naririnig ko ang kanyang mga ungol at paghinga. Tila nalalapit na siyang labasan. Sige pa, Atlas, wari ko sa kanya.